Hello and welcome po muli sa ating tutorial. Tutorial po ito kung paano gumawa ng plano gamit ang AutoCAD or sabihin na natin tutorial kung paano gumamit ang AutoCAD 2D. Okay, so this is our fifth part of our discussion with regards to this topic. Tuloy lang po natin yung ginagawa natin. Last time, ang pinag-aralan natin kung paano gumamit ng scaling gamit yung ating dimension, and then ginawa natin yung second floor plan natin. Okay? At the same time, gumawa tayo nitong title block natin. Okay? So, ang next na pong gagawin natin kung susundan natin ito ay itong roof plan. Okay? So, gawin natin yung roof plan. Paano po ba gumawa ng roof plan? Okay, so sa roof plan, dapat ma-imagine nyo na kung ano itsura ng roofing nyo. Kung kagaya po ba nito, yung tinatawag natin na 4 agwas. Pwede rin naman kasi na 2 agwas lang yung mga modern ngayon. Parang ganito, try ko ang gawin kung kaya natin may habol. Sinasabi kong 2 agwas, parang ganito siya eh. 2 agwas. Sorry para lang maipakita ko yan. Then ito sa kabila, and then ito naman dito. Yan. Then ganyan. Ito yung mga modern na ngayon, mga dos agwas na tinatawag. Okay? So yung mga yun po dapat decided na tayo kung paano yung itsura niya ng bubong. Okay? Pero since meron na tayong paggagayahan, and ang tutorial talaga lang naman talaga natin is kung paano gumamit ng AutoCAD. Kumbaga hindi na kasama sa tutorial natin yung analysis ng plano kung paano gumawa or ano yung mga diskarte. Hindi na natin masyadong pinagtutunan ng pansin. Okay? So, kumbaga gagayahin lang po natin ito. Okay, based dito sa ating ating open ko lang po yung PDF file natin, PDF. Copy ko na nga lang ito. Copy ko na yun dyan. Yan. Page 3 yun. Yan. So, ito, 4 agwas siya. Mapansin natin, yung dulo ng ano yan, I think dulo to ng truss. Dulo yan ng truss. 150 from the center. And, di ba alam naman natin na ang poste natin is 300 by 300. For sure, yung 150 na yon is galing dito, and 150 kasi itong gitna. So, ibig sabihin, 1 meter from the face of column. Yun yung offset natin. Okay? So, ito, kopyahin ko lang muna to. Yan, ganyan. Hindi pa pala tayo nakakagawa ng ganito, ng main plate. Mamaya, kung may time, gawin po natin yan. Okay? So, pag gagawa tayo ng roof plan, as usual, kokopyahin ko po ito. Ito na lang siguro. Ito na lang. Mamaya ma-realize nyo kung bakit ito yung kinopya ko, hindi yan. Okay? So, kinopya ko po ito. Mas pinili kong kopyahin itong ground floor plan kasi mas marami akong buburahin dito eh. Ito, hindi ko to kailangan later on. Okay? So, pero the best sanang kunin nyo itong second floor plan. Okay? So, anyway, pareho lang naman po yan. So, ang next na gagawin ko na po dyan is magbubura na ako. Ang iiwan ko lang dito ay column na 2. And then, itong loob, buburahin ko na po yan. Okay, so, and then, open ko na ulit. Yan. And then, ito, hindi ko na rin po yun kailangan. Buburahin ko na to. Okay, burahin ko na yan. Yan. Pati ito. Okay? So, kaya mapansin nyo dito sa plano natin, yung 1, 2, 3, ABC lang ang meron. Yung grid line na yan, mga yan. Okay? Next po na gagawin ko dyan ay i-close ko muna or i-off ko muna yung grid line at saka dimension and grid line. Okay? So, once again, itong roof plan natin, ayusin ko lang. Yan. 150 both sides. So, yan, 150 dito, 150 doon, 150 doon. Or in short, 1 meter galing dito sa face. Kumbaga, kung gagawa ako ng rectangular,
Okay, mas madali ang rectangle kaysa sa ano Pwede rin kasing line, ganyan. Iisa-isahin nyo siya, ganyan. Pero mas matagal kasi. Then, i-offset nyo ng 1,000. 1,150 na yan. Okay? So, ganyan. Okay? So, ulitin ko lang para mas madali. Yan, rectangular. Kumbaga, ang purpose ko, gawa ako ng line dyan. Kumbaga, perimeter line. Okay? And then, offset ko ulit siya ng 1,000. Okay, mapansin nyo dito sa baba, yung offset natin, kung ano yung last number natin, or last na distance for offset, yun yung automatic na lalabas niya. Okay? So, 1,000 kasi 1,000 yung ginamit natin. Okay, so, ang next na gagawin ko na po dyan ay ito, buburahin ko na to. Guide ko na lang yan. And then ito, gagawin ko siyang mas pinakamanipis. Ito po yung ginagamit ko. Pinakamanipis yan na ano. Pag pinaprint natin to, parang blurred na lang siya. Yan, 0.05 na. Pinakamanipis na line weight. Yan. Then yung line style niya, naka-ano po yan, naka-hidden. And then i-edit ko na lang siya. Trial and error. 100, 10. 50. Okay, so pwede na yan. Kumbaga, yan yung edge ng ating second floor or roof beam. Edge yan ng roof beam natin. Okay? Then, ito yung roofing natin. End of roof truss. Sorry, truss. Kaya kung titingnan natin yung ating detail ng truss, ayan. Mapansin nyo, 1 meter from the face of column, yun yung edge ng ating truss. Kung tingnan natin sa AutoCAD, ito po yan. 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 So, yun yung pinakadulo nito. Yan. Dito yan. Meron pa kasing fascia dito eh. So, hindi yun. Okay. So, kung nandito naman, okay lang din naman. Maliit na bagay lang kasi. 12 mm lang to eh. Hindi ako nagkakamali. 12 mm. Vice and board. Okay. So, 1 meter po ito. Yan. As is yan. And then, gawa tayo ng panibagong hatch. Ilagay natin. Hatch tuloy. Layer. Layering na ang pangalan ay roofing sheet. Roofing sheet. Yan. Then, kulay pula. Kasi kulay pula yung bubong natin. Okay? So, again, kanya-kanyang kulay yan. Kayo na pong bahala dyan. Okay? So, ganyan yung pagkapula niya. Hindi siya red na red. And then, ito, gagayahin. Ito, pwedeng as is yan. And then, ito, anuhin mo na lang yan. Then, yan. Ile-layer natin dyan. Next po natin dyan, ay ito. Balik tayo sa page 3. Yan. Yung direction na yan. Okay. So, paano po ba gumawa niyan? Okay. Sa structural po or sa standard na plano, yan po ay naka 45 degrees po yan palagi. Hindi pala palagi. Usually. Okay. May mga times kasi na hindi siya naka 45 degrees. Parang pag for example, ito, gusto mo siyang wala na siyang kanto, ganyan. Ito. 45 degrees po kasi yan. Sukatin lang natin ito. So, kung magsusukat pala kayo ng 45 degrees, yan, naka-angular yan. Then ito. Yan, 45 degrees yan. Ibig sabihin, parang kalahati ng skwala. Yan. Lahat po yan. Ang bubong natin. Yan, mga kantuhan na yan. Yan, 45 degrees po yan. Okay? Ngayon, kung gusto ng iba na hindi siya 45 degrees, para, halimbawa, gusto lang nila na na wala na tong line sa gitna, kumbaga tutok na siya, ang gagawin na lang natin, halimbawa, burahin ko lang po ito, no? Ito, magiging ganyan na siya. Hindi nga lang siya 45 degrees. Di ba? Then, burahin ko to, and then, iurong ko siya dyan, then, burahin ko na rin yan. Then, MI ko siya. Okay? Ito, iurong ko pa rin para sa dyan. Ganyan. Kumbaga, ulitin ko na lang pala. Kumbaga, hindi na siya naka 45 degrees. Yan. Pwede rin naman yan. Pero, kumbaga, ang standard kasi natin, 45 degrees talaga yan. Okay? So, ito, hindi na masyadong halata. Pwedeng ganyan. Pero, mas maganda kasi pag ganito naka 45 degrees. Okay? Mas less na halata siya. Okay? Kasi perfect na siya na 45 degrees eh. Okay? So,
Ganun po yan, 45 degrees yan. Okay, so kung puntahan natin yung ating 3D, tignan natin sa taas yan. Yan, ganito po siya. Yan. Okay? Yan, 45 degrees po yan. Kaya meron tayong space dyan. Okay? Magiging ganun lang yung, saan na ba yan? Magiging ganyan lang po yan kapag kaparehas yung side. Di ba? Kapag square yung ating size. Halimbawa, ito kasi 7 by 8 eh. Halimbawa, 8 by 8, talagang automatic magsasalubong sa gitna yan. Okay, so to do that, pag meron na po tayo nito, bali, di ba, ang una natin ginawa, yan, kumuha tayo ng perimeter and then nag-offset tayo. Kumbaga, ito yung tinatawag natin na eaves. Kumbaga, yung distance ng bubong, yung dulo ng bubong from the face of the column, yan. Okay, so yung ginawa ko pong 1 meter, kumbaga akin lang yun ha. Pwede po pong magbago yan. Depende po sa inyo yan. Pwedeng 60 cm lang, 80, 1.2, 1.5. O kaya sa isang side, 1 meter, sa kabila, 0.8. Depende po yan, iba-iba yan. Okay? So, ganun po yun. Okay, so after nating ma-offset ng 1 meter, sukatin lang ulit natin para maniwala kayo. 1 meter yan. Yan, 1 meter, 1 meter. 1 meter, all sides. Then, gagawa ako ng line. Then, i-rotate ko siya ng 45 degrees. Then, i-move ko dito. Then, mag-MI ako dito. Para hindi na ako gumawa ulit ng isa. Mas madali yung MI. Okay? Pwede rin kasi na ang gawin ko dyan. Then, RO, negative 45. Yan, ganun sana. Okay? Pareho lang yun. Okay, so next ko dyan ay ito, fillet ko, fillet, and then MI ko ulit. Then, line. Okay? So, halos kamukha niya na, di ba? So, 45 degrees yan. Okay, ito, madali lang ito. Madali pa lang siya. Pero, paano na lang, engineer, kapag ka ganyan? Ganyan yung edge ng ano mo, ng bahay mo. Paano naman ang paggawa ng ganun? Di ba? Okay, so soon ituturo ko yan kung paano gumawa ng ganun. Okay? So, hindi po kasi ganun kadali yan. Saan yung magiging intersection niya? Baka kasi isipin nyo, basta lang maglagay. Oo nga, tama naman yan. Basta maglagay. Ang tanong, saan ka mag-intersection? Ganun. Yan. Soon, pag-aaralan natin yan. Okay? Yan. So, halimbawa ganyan. Hanggang saan ka ano yan? Nadidiretso mo ba siya na ganyan? Meron mo pala ito dito sa kabila. Yan. Paano gumawa ng ganyan? Then, didiretso mo ba siya? Sorry. Ganyan. Then, hanggang dito ba siya? Then, meron ba siyang ganyan? Mga ganyan po. Okay? So, ito madali lang. Paano na lang kapag ganito? Okay? So, soon, pagpo-focusan natin to. No? Para mapag-aralan natin ng mabuti. Okay, so going back dito, after nating matapos to, makalagay tayo ng mga dulo-dulo. Okay, so yan pala, by the way, ang tawag pala dyan sa mga dulo na yan ay ridge roll. Yan, dulo na yan. Okay, so ridge roll yan, and then, by the way, ang ridge roll is nilalagay natin sa mga dulo para, ipakita ko lang sa inyo. Pantakip yan dito sa ating yero. Siyempre, may space kasi yan. So, tinatakpan natin ng ridge roll. Okay? Then, ito, alam nyo naman na siguro yan. Gutter ang tawag dyan. And then, yung iba kasi, may tinatawag tayong valley roll. Parang gutter din siya, pero nandito sa in-between ng dalawang bubong, baliktad naman siya. Parang valley. Okay? Hindi ko lang kasi may pakita dito. Wala akong sample. Okay? So, yun po yung mga yun. And then, meron tayo dito tinatawag na fascia board. Fascia cover. Sorry. Fascia board and then fascia cover. Okay, so anyway, balik po tayo dito. Mapapansin natin dito, meron parang maliit na space yan. Ay, parang nag-offset tayo dyan. Okay, yung in-offset ko na yan, yun yung gutter. Para lang maipakita ko na may gutter. Okay, so ano po bang yung space ng gutter? Okay, so ito, hindi naman siya big deal. So, pwede kong ilagay na lang 150. Okay, so pwede na po yan. Pero kung gusto nyo naman, ng sobrang sukat na sukat, kailangan meron kayong profile ng ito. Dapat may profile kayo nito. Yan. So, ibig sabihin, kailangan nyo makuha yung sukat nito. Yan. So,
Ito kasi, ano ko lang to, assumption ko lang to. Then, MA ko, so, hindi pala. Ito pala. So, 213. So, ito masyadong malaki yan. Okay, so ito, like what I've said, hindi naman siya big deal para pagtuunan ng margin. Okay, so yan yung gutter para lang maipakita natin na may gutter. Okay, so next po natin ipapakita is yung parang groove ng bubong. Okay, so mapansin nyo naman, since ang bubong natin is rib type, okay, so long span niya na pre-painted, so ganyan, syempre dapat yung groove ng bubong mo dapat magsusunod dun. Okay, so hatch lang po yun. So gawa natin ganyan. So yung same direction, ito parehas kasi ng direction to, horizontal to eh. Papunta sa kaliwa, papunta sa kanan. Okay? And then ito naman, pataas, pababa. Kaya pag gagawa kayo ng hatch, magkasama dapat yun. Hindi pwede na magkasama to. Bakit? Tingnan nyo kasi So ito ata yung ginamit ko na hatch. Masyadong malaki. 100 and then yung angle natin, yan. And then offset ko siya ng edit ko ulit ng 50. Masyadong malaki, 40 ata, yung mga ganyan. Okay, mapansin nyo, itong part na to, yung sa may taas, tama na siya, pero ito mali. Ganun po kasi yung hatch, magkakasama talaga yan. Okay? Kaya kung mapansin nyo, nung nag-hatch tayo nito, hindi ko sinama itong drywall natin. Diba? So, again, ulitin natin. Sorry, wag ko nang burahin. Ito, i-dyan ko na yan. Para hindi na tayo mag-edit mamaya ng ito MA ko na lang siya. Pero ito, papalitan ko siya ng 135. Okay? So, ganyan. Kumbaga nabaliktad na siya. Sorry, may bago pala natin gawin yun. May nakalimutan ako. Maglagay pala tayo nung ridge roll. Okay, so tinuro ko na yung ridge roll kanina. Hindi ko pa ginawa sa AutoCAD. Sorry. Okay, so yun naman. Ito, kung ano yung lapad nito, once again, hindi rin siya big deal. No? Hindi rin siya big deal sa roof plan. Kumbaga. Mas maganda na i-detail nyo na lang yung tawag dyan. Gawan nyo ng profile yung ridge roll. For example, ganito, hanapin ko lang yung file ko. Okay, ito. Sample ng profile. Ito yung profile ng gutter, fascia cover, and then ridge roll. Okay, so kung titingnan natin yung sample, ito mas detalyado kasi itong plano ko na isa na to. Yan, so 280 siya. Pwedeng 300, ganyan. So ito po yan. Yan, ridge roll na yan. Okay, so ito, i-ano ko lang. Burahin ko lang to. I-close ko lang. So, kung gagawa tayo ng niyan, ito, sukatin ko nga kung anong ginamit ko. Maliit lang to eh. Kasi nga, sabi ko sa inyo, hindi siya ganun ka-big deal. Okay, so 150. So, pwede nating, kumbaga, lakyan ng onti. Magawin natin 250 siguro. Okay? So, mag-offset ako ng 250. Yan. Ito yung natin. Ridge roll. Okay? Then, fillet. Mas madali ang fillet kaysa sa mag-trim eh. Okay? Then, dito, trim na to. Wala nang ibang choice yan. Trim, and then bura. Trim, bura. Okay? Trim. Ang pag-highlight ko, left to right. Okay? Kasi pag dito, masasama lahat siya. Okay? So, sa part 1 ata natin yan na ituro, So, next po natin dyan, ito na. Yan. Then, ito, gawin ko na rin yan. Okay, so, MA ko na ito, as is na yan, then MA ko rin ito. Pero ito, papalitan ko na, try ko nga, negative 45. Ayun, pwede lang. Negative 45 or 135 o kaya 315 degrees. Okay? So, yan. Kung ibabalik natin ito, check natin. Yan, dalawa. So, halos kamukha niya na siya. 'Di ba? Ang kulang na lang natin yung arrow sign. Okay? So, yung arrow sign, gawa na lang tayo dyan.
Wala pong definite na ano yan na size. So, ito, try ko lang yan. And then, ito, gawa ako ng kalahati niya. Kunin ko yung kalahati. And then, MI ko ito. Pwede natin i-adjust yan later on. Okay, so, ganyan. And then, ito, burahin ko na siya. Pwede na yan, ano. Pero ito, parang gusto kong iurong dito. Parang maliit to masyado. Tama? Then, parang, ayan. So, iurong ko siya ng, yan, tsambahan na lang natin. Yan, MI ko siya. MI. Burahin ko na to. Fillet. So, okay na yan. And then, hatch ko siya. Ang hatch niya is solid. Okay? And then, ito, ang ano nito, ang layer nito is roofing sheet na lang. Pa rin. Yan, roofing sheet yan. Ito lang pinagkaiba natin. Ano? So, edge yan ng ating bubong. Taas pala. Sorry. So, ito yan. Kung titingnan natin sa structural, ito siya. Yan. So, ito siya. Yan. Yan yung edge. Okay? So, yan yung line natin. Okay. So, ito yan. Okay? Ito, masyadong maliit siya. At the same time, gusto ko siyang gawing block o kaya group na lang. Pero bago yun, i-hatch ko pa rin siya. Pwedeng ang ano nito, ang layering nito is roofing sheet na lang or kaya label. Pero ang ginamit natin kasi dito ay roofing sheet ata. So ito, gawin ko na lang siyang label. Label pa rin naman kasi yan, di ba? Kasi nga, labeling pa rin yan kasi nililabel natin na ang direction ng bubong papunta dun. Okay? So, kailangan kasi makita yan direction niya ng bubong. Direction ng bubong. So, scale ko siya ng twice siguro. Tingnan natin kung gagana. Then, igigitna ko. Kunin ko yung gitna and then gitna ulit. Okay? And then, ito, iurong ko na lang siya dito. Ortho and then MI ko siya. MI, gitna yan. And then, ito, ikakopy ko naman siya. Then, i-rotate ko 90 degrees. Na naka-ortho. Then, lagay ko dito. Then, yan. Approximate lang natin yung distance. Then, MI ulit. Ayun, meron na tayong roof plan. Papalitan na natin to. Roof plan. Okay, so then, urong na lang natin to. Okay, so masyadong dikit na to, no? So, pwedeng gawin nyo dyan, di iurong nyo na onti. Ito. Yan, ganyan. Then, line, then, extend. Para hindi siya masyadong malapit. Okay, pero rin yan. Then, baba ko to. Yan. Okay, then, urong ko na onti. Yan. Okay, so may roof plan na tayo. So, mahaba-haba pa. So, supposedly, ang next na natin dyan ay ito. Yan. Front elevation. Yung mga elevations na yan. Pero, ako kasi, pag gumagawa ako ng elevation, dapat meron na to. Ano ba yan? Yung mga doors and windows. So, dapat meron na yan. Bakit? Kasi gagawa ako dito ng, kumbaga ito, gagawa ako yan ng mga pader, poste. Ito, isasalpak-salpak ko na lang yan mamaya. Okay? So, kaya gagawa muna tayo ng schedule ng doors and windows. Ito siya. Yan. Okay, so, ganun po yung paggawa ko ng plano. After ko nito, gagawa na ako ng schedule doors and windows. O kaya naman, habang gumagawa ako ng floor plan, wala pa tong dalawa na to, o kaya wala pa tong roof plan, ang next na ginagawa ko na dyan ay itong schedule ng doors and windows. Okay, so yun na yung gawin natin. So, unahin na po natin yung mga doors. So, D1, D2, D3, D4. Okay, so double check ko nga lang kung hanggang 4. Ayun, so 4 siya. So, gayahin natin yan. So, puntahan natin yung ating ito ating PDF. So, page 10 ata. Page 9 pala, sorry. Okay, so sa paggawa po niyan, so unahin natin yung size, 90 by 210. Yung 210 po na yan, standard size po yan. Ano? 210 cm or 2,100 millimeters. Okay, so iwalay ko na lang. Lagay ko na lang dito sa separate sheet sa baba.
Okay, so ito line PL na lang, polyline. Ito 90 900 by 2100 then 900. Okay, so after ko po niyan mag-offset ako ng 150. Yan. Ito po yan. Yan. Yan, makikita nyo na yan. Okay, so by the way, yung design na yan, kanya-kanya naman pong design yan. Okay, so ito, after po niyan, maglalagay ako ng hamba. Mamaya na natin yung design. So yung hamba is, offset ko siya ng 40. Okay, so 40 cm and then ito, iurong ko siya dyan. Pag ganyan. O kaya naman, burahin ko na lang ito. Diretso na lang natin balik. Okay? So, yan ang design dito para madali. Kung gusto nyo, mag-hatch na lang kayo. Ganyan. Try natin. 50, masyadong malaki. 10, then 45. Negative 45. Okay. So, pwedeng ganyan na. Para lang madali kung gusto nyo. Okay, so yun yung mga option nyo. Pero since gagayahin nga natin to, gayahin na natin siya. So, paano ba yan? Ito, sukatin na natin. Bilangin natin to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 siya. And then, kaso anong distance yan? Walang nakalagay, ano? So, since walang nakalagay, sukatin natin dito. Ito ay sukatin natin MA 200 pala ito. So 200 yan, din bahala na to. Okay, so kung 200 yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 200 yun, then sukatin natin ito. Burahin ko na yan. Pwedeng ganun ang gawin nyo kung gusto nyo mapadali. Okay, so ito 1/8. So, ang gagawin ko dyan, tingnan natin yung Excel. 1/8 yun, ano? 1/8 minus 8 na 200. Tama ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na 200. And then, divide ko siya sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? So, yan, divide ko siya sa 9. 22.2222. Okay? Kung tingnan natin sa calculator, 1,800 minus 8 times 200, divide ko siya ng 9. 200 over 9. Okay? So, 200 over 9 siya. So, offset ko to ng 200 over 9. 20. Okay? So, yan. So, i-assume natin na parehas na tong dalawa niyan. Okay? So, double check na natin yan. Okay? So, okay na yan. Pag nagkamali tayo, di ulitin na lang natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, so 9 yan. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? So, yan na. And then, 200. Maglagay tayo ng 200. 200. Yan. Then, burahin ko na to. Then, offset ko to. Gayahin ko yan. Okay? Then, copy ko na yan. Dito, then dito. Tingnan natin kung babangga. Sorry. Dito, and dyan. So, sakto siya. Okay? So, and then ito, buburahin ko siya kasi yun ang nasa design. Kita natin, ayun, wala siya dito. Ayan. Kita nyo. Ayan, sagad na to kasi yung PDF natin ganyan. Pero, kung gusto natin sagad-sagad, ayan. Kita natin sa AutoCAD. Ayan. May space dyan. Okay? So, burahin natin lahat yan. Okay? So, again, yung ginawa ko na yun na itong distance na yan na 22.222. Ano lang po yan? Kumbaga, tsambahan lang, kumbaga. Pwede nyong, yan, i-actual kung ano talaga yung nasa design, ganun. Okay, so yan na yan. So, meron na tayong D1. Ito ay doors. Then, kung susukatin natin, 900 by 21. Ito pong loob hindi yung sa labas kasi kasama yung hamba dun eh. So, next natin, may D1 na tayo. Ang dito natin ay 800 ata. Okay, halos pareha sila. Ito 800 lang. Okay, so,
pero nakalimutan pala natin yung doorknob. Okay, so yung doorknob natin, ang distance niyan, either 3 feet or 1 meter. So, gamitin natin ay 1 meter na lang pala, hindi 900. Yung 3 feet kasi is approximately 900 millimeter. Then, yung diameter nito ay, sabihin na natin 30. Maliit pala. Ano to? Sorry, diameter niya 25. Yan. So, maliit na yung kanina. Yan. And then, offset ko ulit siya. Lagay ulit ako ng circle na maliit. Kumbaga, yun yung lock ng doorknob. Yan. So, then, i-copy ko na lang ito. CO. Yan. Okay, so, next na natin gagawin ito, iuurong ko lang siya. Okay, so ito iuurong ko lang siya papunta dito sa kabila. Pero bago yun, ito kasi magkakasama pa siya, no? Hindi ko siya maiurong. Ito lang, pwede kong iurong ng 100. Ayun, paano ito? Pwedeng ganyan. Pwedeng ganyan. Ganito. Then, buburahin natin ito. Yan. Then, 100 ulit. Ganon din ito. 100. Kung ayaw nyo naman ng ganito, ulitin nyo yung process natin dito. Gawin nyo lang 800. Okay? So, yan yung mga yun. So, na-adjust na natin yan. Okay? So, control Z ko lang para kung ayaw nyo ng ganun, pwede rin ganito. Ang gagawin nyo dyan, i-explode nyo siya. Then, para sabay-sabay yan na maiurong. Walang din. Kanina, hindi siya may sama, diba? Kasi, naka-join siya eh. Yan, polyline siya kanina eh. Ngayon, in-explode natin. So, naghihiwa-hiwalay sila. Pwedeng ganyan. Then, ito. Ganyan. Then, bura. So, di ba? Since naituro ko naman na yung mga iba't ibang way, so, kayo na bahala kung anong gusto nyo. Then, yan. Ito kasi dalawang line to eh. Burahin ko na yung isa. Then, ito rin. Dalawa rin to kasi, di ba, kanina. So, burahin ko na, explode ko yung isa para isa na lang yan. Then, ito pala, dalawa pala yung na-explode natin. Okay? So, okay na to, 800. Yan, 800 by 210 yan. Okay? So, next po natin ay D3. Ang design natin ng D3 ay ito. 800 by 210 pa rin naman siya, pero kumbaga different lang yung design niya. Okay? Design ng pintuan. Kahoy yan kahoy. So, ang gagawin natin dyan, ikakopy ko na lang ito, then as is pa rin itong nasa loob. Ang magkakaiba lang ay ito, as is pa rin yan. Ang pagkakaiba lang itong nandito mismo sa gitna. Okay, yung gitna niya parang ganyan. So, paano ba yung ginawa natin dyan? So, sukatin ko na lang to para sigurado tayo, okay? Then, yung scale natin, palitan natin to ng 40. 40, ito ay 60. 60 na rin yan. Okay? So, 60 ito. So, unahin natin yung gitna. So, offset ako dito ng 30. Kabilaan. And then, ganun din dito sa gitna pala. Gitna rin. Offset ko 30, 30. Then, yeah. Sorry. Yan. Meron na tayong ganyan. Ang next na natin ay ito na lang. So, to do that, ito siya. So, gitna yan for sure. And then, offset ko di 30, 30. And then, MI ko na lang to. Okay, so, and then, pwede kong burahin ito. Then, ito, i-MI ko to. Hindi pala kasama yung isa. MI ko na yan. Ayun, meron na. Then, MA naman. Okay? So, meron na tayong D3. Actually, kahit hindi mo na pala mo na to ginawang D3 kasi sa perspective, hindi mo makikita, sa elevation sa labas, hindi mo siya makikita kasi nasa loob yung D3 eh. Di ba? Yan. D3. Makikita mo lang D1 and D2. Okay? So, kumbaga, tinuloy na lang natin since naumpisa na natin yan.
Okay, so next po natin, yung D4 naman. Yung D4, paano ba yung design ng D4? Yung typical na PVC na CR yan. So 600 by 210. Yung iba 600 by 200 lang yan. Okay, pero 210 lang gamitin natin. Okay, so ito, kopyahin ko pa rin siya. Then buburahin ko na lang ito. Then i-offset ko siya or iurong ko siya ng 200. Okay, kasi 800 minus 600. Okay, then trim. And then maglagay ako dito ng ito, approximate lang ito. Kumbaga understood na kasi yan na ano to. Yan. Then ito, uurong ko siya dyan. Then, yan. Baba ko din siya, ganyan. Then maglagay ako dito ng kumbaga line lang ata yan. Okay, so kung gusto nyo naman, wala kasi akong kumbaga detail talaga nito, kaya parang ina-approximate ko na lang siya. So 20 siguro. Offset ko siya ng 20. Yan. Then ito iurong ko na lang para sumakto. Burahin ko yan. Then MA. Meron ka ng meron ka ng PVC. Okay? So meron tayong doors and windows. Okay? So next natin, doors and windows, or meron tayong door. Okay? So next natin ay windows naman. So yung windows, kung dinda natin dito, page 9 yan. Ganito lang siya. So ito, aluminum kasi yan, aluminum na sliding. Kung tingnan natin sa perspective. Yan, sliding siya. Okay? And then may fix sa taas. Okay, paano po ba gumawa niyan? Paano gumawa niyan sa AutoCAD ng bintana? Okay? Yang sa bintana naman na yan, hindi siya ganoon ka-importante ito. Yan. Ang pinaka-importante po dyan is ito. Yung specification niya. Okay, ang importante lang dito is itong size. Ito. Yan. Pati ito. Siyempre, kailangan mo yung distance dito. Diba? Okay, so anyway, gagayahin pa rin naman natin yan. So to do that, ang W1 natin ay 150 by 12. Okay, double check ko yung oras natin. Kaya pa? So hopefully matapos natin yung ating doors and windows. Okay, so next na, i-join ko siya. Dapat pala polyline kanina. And then ito, ang offset ko dito kasi is 50, pero gagawin na lang natin 40. Okay, so offset ko siya ng 40. And then, gawa ako ng line para makuha ko yung 300. Okay. So, next, offset ko ulit siya ng 40. Yan. Ito siya. Ito yan, maliit na yan. Okay. And then, ito pala, meron ako sa gitna dyan. Pero dapat wala na yan. Kasi tingnan nyo yung perspective. Wala naman na yan. Okay, diretso na siya. Okay, so next na natin is itong sliding niya mismo, ganyan. Sliding. So, gawa lang ako ng rectangular galing gitna. Then, sa kabila, wag muna. Then, offset ko ulit ng 40. Then, ito, ika-copy ko siya papunta dito sa kabila. Yun lang, ito i-move ko siya sa ganyan. Okay? So, di ba ganun lang kadali. And then mag-hatch ako diyan. So yung hatch na ginamit natin diyan is ito pa rin, ay ito ata. And then 0. Try natin 0 ito. Double check natin ito. So iba yung hatch na ginamit ko diyan. So I think ito yun. Hindi ako nagkakamali. Tapos ang pagkakaiba niya, papunta dito ang niya. So gayahin natin yan. Okay? So, ito ay 90. Palitan natin ng 90. And then, masyadong malalapit. Yan, gawin natin ganyan. Okay, double check. Medyo malalapit pa rin. So, adjust pa rin natin siya ng 30. Yan, pwede na siguro yan. And then, gagawin ko siyang window block. Okay, so sukatin lang natin. 1.5 by 1.2. Okay? Ito pala, pwede nyo pa rin yung ilagay kung gusto nyo. Okay? So, dapat, ito ang mali ko lang dito. Dapat mag-jibe to, syempre, dito sa perspective. Kaso hindi. So, I think mas correct ito.
Hindi na kailangan tong nasa gitna nito. Kasi wala ka naman na dito sa baba eh. 'Di ba? Wala ka naman ng member diyan. Kaya ganyan na yan. Okay, so meron na tayong W1. Next natin sa W2 ay W2, same yung height, kaso 1 meter lang siya. Yung width. Okay, so ito i-copy ko na lang siya. Yan, and then ito i-move ko siya ng 500. And then ito, kakopy ko na lang. Ito lang. And kakopy ko yan. Offset muna pala ako ng 40. Then offset 40 rin, then trim. Delete. Then gawa ako ng rectangle na ganyan, then same offset 40, copy. Then ito move. Okay, so ito pwede nyo actually burahin na yan. Parehas lang. Pero nandiyan na okay lang yan. And then gawa ako ng hatch. Then MA ko yung hatch. Yan. Then MA ko lahat. Meron ka ng W2. Okay, ganoon lang kadali. Next, W3. Anong detail ng W3 natin? W3. W2, W3. Ito ay pure sliding lang and then mas mataas siya. Okay, dito po kasi yan sa may kitchen. Tingnan lang natin. Ito siya. Yan. Mas mataas kasi siya. Okay, so ito, later on pa natin yung pag-uusapan yan. Bakit 900 yan? Bakit 1,100 yan? Okay, pagdating natin ng elevation. So, gawin muna natin yon. So, ito, ika-copy ko na siya. 1 by 1 yan, ano? 1 meter by 1 meter. 1 meter by 1 meter. Okay? So, next, ito, offset ko siya ng 200. 200 and then offset ko ulit ng 40. Yan, and then gawa ako ng line, rectangle, then offset ng 40, then copy, then move. Yan, then hatch, MA. Yan, MA lahat. So, kung sukatin natin, sorry. Yan. Okay? So, meron na tayong W3. Next natin, W4. Itong W4, maliit lang yan na bintana. So, ito ay 400 by 600 ata. Hindi ako nagkakamali. Yan. So, kung tingnan natin dito, ayun, maliit lang siya. Parehas sila ng W5, yun lang yung elevation kasi niya. Mas mababa itong isa. Okay, so parehas lang sila ng detail, specification. Okay, so ito, awning window naman siya. Ito kasi pure sliding eh. So, gawa ako ng 400 by 600. 400. Okay? Then, offset ko ng 40. Then, pwede ka, ito kasi may ginawa ako dito na ganito siya. Yan, parang handle niya. Okay, so, pwede ka na lang gumawa ng kahit ano yung simplihan mo na lang. Okay, parang ganyan. Yan. Then, mag-hatch ka na lang. Then, MA lahat, pero maglagay ka ng ganito. Parang, yung iba, ganyan, yung iba naman, parang ibig sabihin kasi niyan, parang galing dyan, yun yung direction mo ng awning. Okay, ako pag gumawa ako ng ganyan, ng awning ganyan. Yung iba kasi, sabi nila ganito, baliktad. Okay, pero para sa akin, mas tama yun sa atin. Kasi nga, parang nandito yung pivot point niya. Okay, nandito naman na to. Tsaka understood naman yan na ganyan na yan. Wala namang awning na dito yung bukasan, di ba? Hindi sinalo niya na yung tubig sa labas. Okay, so meron na tayong W4 and 5. Okay, so 4 and 5 na yan. So next po natin ay W6. So yung W6 natin, kung tingnan natin dito sa plano, nasa second floor yan, fixed siya. Okay, so ito ay 2 meters by 1.2. Yan, fix. So, madali lang yan pag fix. Okay, so 2 meters by 1.2. Then 2 meters. Then, offset ko siya ng 40. 40 kasi, yun yung size ng tubular na aluminum. 1 and 3/4 kasi yun. 1 and 3/4 is 40 mm. Okay?
1 and 3/4 by 4 inches. Okay, so yan kaya 40. And then, gawa ako ng line dito kasi parang, di ba, naka-cross siya. Yan, yan. Naka-cross. So, offset ko lang siya ng 20 each. Yan. Kung ayaw nyo naman ng ganito, yan, yung ginagawa ko na offset. Pwede rin na ganito. Offset ko siya ng 40 na diretso. Pero i-move ko siya ng 20. 20. Pwede rin naman yan. Okay? Nakagitna pa rin yan. Ayan o. Gitna pa rin yan. Okay? So, yung lumalabas na yellow na yan, triangle na green, yan yung midpoint natin, di ba? Okay? And then, ito, burahin ko na rin ito. Ititrim natin yan. Wala dapat yan. Kasi fix siya. Pero pwede lang din naman kung gusto nyo. Late na bagay. Then, MA ko. Yan. Meron na tayong W6. Okay, so next natin W7. Laban detail ng W7. I think dito siya. Ito. Yan. Sorry, ito yan. Ang alam ko dapat. Dapat meron yan dito. W7 yan eh. Dito na sa AutoCAD. Ayun. Sorry, 8 pala yan. Ang 7. Saan na yung 7? Dito sa baba. 7, 8. Sabi ko na nga dapat meron dito eh. Then dyan. So, ito ba? Ibig sabihin, mali tayo dito. Nakalimutan na natin yan. Then, ito, buburahin ko na siya. Pansinin nyo yung hatch natin. Okay, nabura na kasama yun. Okay? So, ulitin natin to. Gawa ko ng line dyan. Then, gigitna ko. I think ito ay, tingnan natin, W8 yun, di ba? 500 lang siya. So, then owning. Maliit lang siya na opening. So, 250. Yan. Then, buburahin ko na yung line dito. Ano lang natin yung guide lang natin yung para makuha yung center. And then, mag-hatch ulit ako dyan. Hatch ulit, hatch. Ulitin lang natin yung hatch natin. Kaya nga, mapansin nyo, pag nag-hatch ako, hindi ko hinahatch ng buo. Kasi pagka ganun, pag nagkamali ka sa isa, burado lahat. Ito, at least, konti lang yung burado. Okay? So, ito, lagyan natin ng label, W8. Okay, yung 7 pala is nandito sa baba. W7, 1 meter by 1.8. Then, mga owning siya. 1.7, 1.8, 1,800 by 1 meter. 1,800. Okay? Then, offset ko siya ng 40. And then, ito, equally divided kasi yan. So, 40 din kasi ito eh. Ito. 40 yan. 1, 2, 3. Tatlong 40. Okay, so sukatin natin ito. Yan. 1,720. So, 1,720. Itong 1,720, i-divide ko siya sa tatlong, ima-minus ko siya sa tatlong 40. Okay, and then ito, yung remaining, i-divide ko siya sa 4. Double check natin. 4. Ayun, so 4. So, 400 siya. Okay, so, itong ginawa ko na to parang hinanap lang natin yung sukat na ito. Yan. Kaya 450 yan kasi 50 yung nagamit ko dati. Mali yan. Dapat ano lang yan. 40. Then, meron pala tayo ditong line. Yan. Then, gawa ako dito ng 400. Then, offset ko ulit ng 40. 40. Then, try kong i-copy para ma-double check ko rin kung sumakto siya. Ayun, sumakto. Ayun. Okay, so saktong-sakto yan. Burahin ko na yan. So, next ko na dyan ay gawa ako ng sa owning. Pwedeng diretso na rin na ganito eh. Pwede rin ganito. Kopyahin ko na lang to. Yan. Then, gawa ako ng ganito. Pwede rin yan. Pero I think ang ginawa ko pa dito ay meron pa tayong ito. Saan na ba yun? Ito. Yan. Parang gumawa pa ako ng ganito.
Yan. 30. Okay, so pero dito wala. So magkaiba. So dapat may ganito. Parang mas maganda to, no? So gayahin na lang natin yan. So ito, palitan na lang natin ito. Burahin ko siya. Offset pa rin ako dito ng 30 pala. Parang ito yung frame, pinaka-frame ng awning natin. Then ito, move ko siya sa taas. Okay. So, then mag-hatch pala tayo. Pumunta natin yung hatch, MA. Then, ganun din dito sa kabila. Gawa ako ng rectangle. Then, offset ko siya ng 40. Ano ba yung natin? 30? 30 lang ata. Okay, so 30 lang pala. Sorry. So, offset ko na lang siya ng 10. Then, burahin ko to. Then, move ko to. Okay, then mag-hatch muna ako bago ako mag-gawa nitong line na to. Yan. And then, ikakopy ko na siya. Mamaya ko na MA yan. Ikakopy ko na siya dito, 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 dito. Okay, and then buburahin ko ito. Kasi ikakopy ko na siya kasi MI ko siya. Okay? And then, sorry, hindi natin na-copy lahat. Kasi hindi ko na-copy ko. Hindi ko na-copy yan. Then, MI, MA. MI, MA. Yan. So, meron na tayong W7. Yan. 1 meter by 1.8. Okay. So, next po natin, W7 ay, syempre, W8. So, next po natin ay W8. W8 na natin ay bakit naganda na siya? Escape. Full screen naman na siya. W8 500 by 1.8 din. Okay? So 500 by 1.8. So halos parehas sila nito, no? So ito kopyahin ko na lang siya, then 500. Okay, then offset ko siya ng 40. Then kokopyahin ko na lang ito. Same size kasi same na lang yun. Yan. And then ito, hindi ko muna siya didiretsuhin i-copy yung ganun. Gagawin ko na lang muna dyan ay offset, gawa ako ng rectangle. Then offset ko ulit ng 30. Then burahin ko na yan. Then kopyahin ko ito. Pwedeng mauna yung kopyahin nyo to. Yung parang swing lock nya. Then mag-hatch kayo, then lagay kayo ng ganito. Okay? Then MA. Then ito, copy ko na lang siya. Dire-diretso niya. Yan. Then buburahin ko na to. Okay? So meron na tayo agad W8. Okay? W8 500 by 1.8. Okay, so last window W9. So, halos parehas sila ng size dito, 1 meter by 1.8. Pero, hindi siya lahat awning. Bakit? Kaya, so, kasi nandito yan sa may landing ng stair. Ito yan. Mali, hindi dyan. Ito. Yan. So, ito kasi, hindi naman na siya maaabot. Nandito kasi yung landing natin eh. Ayan. Close ko lang to. Yan ko lang. Kung papasok tayo sa loob, tingnan nga natin kung makapasok tayo. Yun. Yun. Kaya mapansin nyo, dito lang yung may awning. Doon wala kasi. So, yan po. Kaya yung pinakauna lang yung awning. Yung the rest, fixed na siya. Kasi hindi nga siya maaabot. Pero, pwede nyo pa rin namang gawing fix siya. Ay, awning lahat yan. Diba? Kasi yung awning pwede niyo namang isara naman na permanent 'yan eh, 'di ba? Kung gusto niyo nung i-open lahat, especially pag summer, di mas maganda. Pero nandiyan na 'yan eh. So, 'yan na yung sundin natin. Okay, so same ito. Then halos kopyahin mo na 'to, 'di ba? Ang pagkakaiba lang, ito wala 'to. Yan. Wala 'yan. Yan, yan. Yan, yan. Okay?
Then ito. So, meron ka ng ano, lagay lang natin itong hatch. Then, MA. So, meron ka ng W9. So, kompleto na siya. Okay? So, ganun po yung paggawa. Ngayon, yung ganito naman, yung paglagay ng ganito, saka na natin gagawin to. Yung mismong ano niya, schedule niya, yung pag-plot ng ganito, kasama na yung pag-scale up, kapag gagawa na tayo nitong schedule doon sa Windows na talaga. Okay? So, gumawa lang tayo ng ganito para pag gagawa na tayo ng elevation, kumbaga salpak na lang yan. Okay? So ang gagawin ko na lang dyan, i-block ko na yan lahat. So, sabihin mo na lang D1. Then D2, then D3. Okay? Then D4. So, pansinin niyo, nung binlock ko siya, iba na yung layer, di ba? For example, ito. I-unblock ko siya, i-explode ko. Okay? Pansinin niyo, nung pinindot ko siya, door siya. Pero nung binlock ko siya, naging wall line. Kasi nga, wall line yung naka-open dito eh. So, para gawin pa rin siyang doors, siya, mano-mano mo pa rin. Okay? So, ganun din dito. Di ba, window yan. Pero pag binlock natin yan, W1, yan, naging wall line na siya. And then, MA na lang natin. So, window na siya. Okay? W2, then W3, W4 and 5, W6, then W7, W8, then W9. And then MA ko, huwag niyong kalimutan yung MA. Yan, okay? Ngayon, hindi muna natin siya lalagyan ng mga F, S, and A, kagaya nito. Yang fix, sliding, yan. Okay, so ito yung sinasabi ko sa inyo na kahit wala na sana to, try ko nang tanggalin na. Kahit wala na yan. Sorry. Ito, kahit wala na yan. Pag meron ka dito, understood na yan, sliding na yan. Okay, pero syempre, gusto natin kahit paano maayos-ayos yung drawing natin. Kaya may ganyan pa naman daw, di ba? Okay, so ito, wala na tayong arrow dyan. Huwag na natin lagyan. So, meron tayong ganyan. So, pagdating natin sa elevation, salpak-salpak na lang natin. Okay, pero next na session na natin yung elevation plan. Okay? So, yun lamang po. Maraming salamat and to God be all the glory.